Isang masaganang umaga muli sa inyong lahat mga kapatid, at tayo po ay nagagalak sapagkat mayroon muli tayong pagkakataon na sama-samang pag-aralan ang banal na salita ng ating Panginoon dito po sa serie ng Morning Manna. At isang kagalakan po muli sa inyong lingkod na makapiling kayo upang tayo po ay handang tumanggap muli ng pagpapala mula sa langit na siyang pinagmumulan ng mana natin araw-araw. Kahapon po ay ating pong natalakay patungkol po sa transformational act ng ating Panginoon, na kung saan sa mga panahong ito, lalo higit sa huling sandali ng panahon, ay nagdo-double time po ng ating Panginoon na may tiyatyaga at pagmamahal sa bawat isa. Sa iyo at sa akin nagpasya na magpasakop upang hubugin patuloy ang ating likas ayon sa kanyang likas sa isang buhay na may direksyon, nang sa ganon ay maihanda po tayo. So kung atin pong ibabase sa kulay, ang direksyon po natin sa kamay ng Panginoon ay doon sa puti. Marami pong mga tao na nagpapasya na nanatili doon sa dilim. Ngunit may mga tao rin na nagpapasya sa dilim at saka sa puti na kulay. Nang ibig sabihin nito, yung nananatili sa kadiliman ay mamumuhay sa gusto nilang paraan na buhay dito sa mundo. Yun namang nasa puting kalagayan, nagpasakop sa Panginoon, at dito siya ay hinuhubog ng Panginoon at inihahanda. Yun namang nasa gray matter ay sila po yung nagdadalawang isip, nalilito, naguguluhan, mga kapatid. So ibig sabihin, mayroon pong tatlong bahagi ang tao, ang direksyon ng tao. Doon sa kadiliman, doon sa isang kaliwanagan, at doon sa kalituhan. Mula, ang ibig sabihin ay yung sa gray matter. Ngunit ngayong umaga mga kapatid ay sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nagkaroon ng kaliwanagan na anupat tayo na mga anak ng Diyos na pinaghaharian ng Panginoon sa ngayong mga panahon, ay nagpasya po tayo na doon po tayo sa direksyon ng kaliwanagan. Ngayong umaga po, muli natin tatalakayin ang isa pang serye na pang-apat ng serye sa umagang ito. Akin pong pinamagatang Transitional, an act of God's power. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko po kayong hinihilingan na manalangin. Dakila po naming Diyos, amang banal na sumasalangit kayo, isa muling kagalakan sa inyong mga anak, na kami ay panandaliang tumigil sa aming mga gawain upang muli naming paghandaan ang iyong mensahe na natatangi para sa amin ngayong umaga. Amin pong hilingin ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang patuloy na mga siwa sa amin. Hinihiling din po namin na linisin at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At ngayong umaga, likha niyo po kami ng bagong pusong dalisay na handang magpasakop sa inyong banal na kalooban. Salamat po sa pagdinig niyo sa aming mga dalangin. Ito pong aming hiling sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay nakasentro po sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51 hanggang 54. Kung mayroon po kayong banal na kasulatan, mga kapatid, ay samahan po niyo ako na sa pagbabasa. Wika po rito sa versikulo 51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. 53. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan na walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan,
Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salitang ito, mga kapatid. Sa lumang tipan, mga kapatid, ayon po doon sa pinangako ng Diyos nung panahon na si Adan at si Eva ay nasa transitional condition. Pag sinabi pong condition, mga kapatid, ito po ay pwedeng magbago patungo sa kabutihan, pwedeng magbago patungo sa kasamaan. Ngunit ang Panginoon sa kalagayan nilang transitional stage po nila, ang Panginoon ay inassure sila na muli silang makakabalik sa kanilang kalagayang immortal o doon sa halamanan ng Eden na walang kasalanan. Ngunit dadaan po sila sa proseso na kung saan ang pangako naman ng Diyos at ang katiyakan ng Diyos ay nasa kanila. So dito po, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng kasaysayan ng tao na nakikipagbuno sa kasamaan at kasalanan, generation to generation, sa panahon po ni Enoch, na mababasa po natin sa aklat ng Henesis 5:24, na alam natin si Enoch ay lumakad ayon sa Panginoon. Enoch walked with God. Subalit, hindi na po nasumpungan si Enoch habang siya po ay namumuhay kasama ng Panginoon. Siya po ay dinala ng Panginoon sa langit, ayon po sa mga scholars. Si Elijah naman po, na propeta, na siya po ay masigasig na manggagawa ng Panginoon. Siya po ay tagadala ng mensahe ng Panginoon sa bawat bansa, sa bawat mga hari, sa pakinig ng mga hari, mga prinsesa, mga prinsipe. Subalit, nung sila ay nag-uusap ni Elisha na sa kanya itatransfer yung spirito ni Elijah, na ganun siya kasigasig sa gawain o sa tungkulin niya sa Panginoon, ay bigla na lamang nagkaroon ng tinatawag na whirlwind, at saka yung nakita ni Elisha yung mga horsemen at saka yung chariot ng Israel, at si Elijah po ay dinala sa langit. Si Moses din po, wika dito ni Sister White sa redemption story, mga kapatid, ay ginampanan ni Moses ang kanyang tungkulin sa Panginoon nung kanyang pinangasiwaan ang bansang Israel mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako, bagamat hindi po siya nakarating doon sa lupang pangako. Bago po siya namatay, ay dinala po siya ng Panginoon doon sa bundok ng Nebo at Pisgah at pinakita sa kanya yung ipinangako ng Panginoon sa kay Abraham, kay Jacob at sa kay Isaac na lupain doon sa Moab, sa kapatagan ng Moab. At pagkatapos noon, doon po siya namatay. Ngunit ayon po sa sulat ni Sister White, siya po ay panandali ang inilibing sa lupa. Ngunit wala pong account kung sino po naglibing, pero ayon kay Sister White, mga anghel at ang Panginoong Jesucristo. Subalit, hindi na po nasumpungan yung kanyang labi doon kung saan po siya nalibing. Si Lazaro nung panahon ng Panginoong Jesus, nung siya po ay nagkasakit at namatay, siya po ay binuhay. At mismo, mga kapatid, ang Panginoon ay nagsabi na, lumabas ka, Lazaro. Mga minamahal ko, ito pong tinatawag na transitional, an act of God's power. Nung panahon po ni Ezekiel, dito po sa Kapitulo 37, mababasa po natin yung tungkol sa the valley of the dry bone, na sa propesiya pong ito sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel ay natugon po yung katanungan na nakita ni Ezekiel doon sa valley of the dry bones, na sinabi ng Panginoon sa kanya, ang mga butong itong tuyo ay muling magkakabuhay, at ang kanilang mga laman kung saan nanggaling, ang balat at ang mga ugat ay magkadugtong-dugtong. Kung saan man ito nanggaling ay muling mabubuo siya. Itong mga dry bones dito sa kabundukan na ito
At pagkatapos ay bibigyan siya ng Panginoon ng buhay at muli siyang mabuhay. So sa Lumang Tipan po, binabanggit po dito sa aklat ng Ezekiel ang tungkol po sa tinatawag na translational act of God. Nang ibig sabihin, proseso po ng Panginoon upang ang kanyang layunin o panukala na maibalik ang tao doon sa dati niyang kalagayan pagkatapos na sinira ng kasalanan, kasamaan at napunta doon sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, ng kanyang kapangyarihan ay pinapaunawa ito po sa atin na magaganap po ito. Higit lalo nakita po natin at naunawaan natin ang mga kasaysayan na naganap noong unang mga panahon. Sa aklat po ng Bagong Tipan, ang Panginoon pagkatapos po siyang namatay doon sa krus at inilibing, mismo po ay siya ay nabuhay na muli. Na ang sabi ni Sister White sa Redemption Story ay yung pong pagkabuhay na maguli ng Panginoon mula sa libingan ay naghahayag po ng daan patungo sa kaligtasan. At pag ito ay ating pinanatilihing tinatayuan o pinaniniwalaan, ang kaligtasan sa atin ay naroon, maging kung tayo man ay dumanas ng kamatayan. Yung translational act po mga kapatid ay mayroon pong dalawang elemento. Dito po yung una yung resurrection, pangalawa yung ascension. Ang Panginoong Hesukristo mismo ay nahayag sa kanya ang katotohanan sapagkat siya po ay dumaan doon sa proseso ng resurrection. At pagkatapos po siya ay umakyat sa langit na yung sinasabi ng mga anghel habang yung dalawang lalaking Galilea ay nakatingin sa Panginoon habang siya po ay umaakyat patungo sa langit. At ang sabi ng mga anghel sa dalawang Galilean, kung papaano no siya nakitang umakyat, ay gayon din ang kanyang pagbabalik, makikita nyo siya. Mga kapatid ko, ito pong tinatawag na ascension na ito po yung mismo ang Panginoon ay nakita, si Enoch, si Elijah, at si Moses po ay hindi po sinasabing nakita, subalit hindi po nasumpungan yung kanyang libingan. Mga kapatid ko, ito pong resurrection, ito po yung proseso din na habang dito sa lupa ay sabi ng Panginoon doon sa aklat ng Ezekiel 37 ay pinag-ipon-ipon ang lahat ng mga laman at mga uri ng katawan na nagkahiwa-hiwalay mula sa buto at muling binuo at binigyan po ng hininga at nabuhay. So wala pong imposible, lalong-lalo na po ngayon sa huling kapanahunan natin na sistema ng paglilibing, lalong-lalo na yung mga namamatay sa COVID na ito na kinikremate. Ito po yung sinasabing dry bone na yung mga buto nila ay naging abo. Ngunit wala pong imposible sa Panginoon mga kapatid sapagkat winika na po ito sa aklat ng Ezekiel. Pag-iipunin po lahat ng Panginoon ito at ihahanda sa tinatawag na malapit ng pagpariton, which is na ito yung tinatawag nating pinaka-exciting moment ng mga mananampalatayang mga tuwid sa harapan ng Diyos, ang events na pagbabalik ng ating Panginoon. Sa pagbabalik po ng ating Panginoon, mga kapatid, ang tanging mga matuwid lamang po ang siyang ma-excite, pero yung mga masasama ay hindi po sila ma-excite, kundi matatakot po sila, mga kapatid. So, ito pong binasa natin kanina na sa versikulo 51 hanggang 54 ng 1 Korinto Kapitulo 15, mga kapatid. Ito po yung isang translational process na gagawin ng Panginoon sa iyo at sa akin na bago makarating doon sa paraiso ng langit, mga kapatid, na nagmula doon sa pagkabuhay na maguli nung tumunog ang trompeta ng Diyos bilang simbolo ng tinig ng Panginoon, ang lahat ng mga nangamatay kay Kristo
ayon po sa 1 Tesalonica 4:16-17, ay pupukawin po ng mga anghel ito, gigisingin at babangon po kasama ng mga buhay naman. Kaya mayroon pong dalawang uri ng naghahanda, yung namatay na kay Kristo na bubuhayin, at yung buhay na inabutan ng Panginoon na mga matapat sa Diyos na tinawag na righteous o mga matuwid na buhay, at mga namatay na mga matuwid, sila po yung sama-samang bubuhayin na maguli at dadalhin sa langit. At bago po makarating doon sa luklukan ng Panginoon sa tinatawag na paraiso na langit, yung binasa po natin kanina, sa isang kisap mata ay babaguhin po tayong lahat. Ngunit binabanggit ito, hindi po lahat tayo ay mga matay, kundi babaguhin po tayong lahat. Ibig sabihin, sama-sama po tayong babaguhin yung kalagayang tinatawag na kondisyon na mortal patungo po sa sitwasyon na immortal. Ito po mga kapatid, yung sa isang kisap mata, sinasabi ito sa versikulo 52, gusto kong basahin, sa isang sandali, sa ibang translation, o sa isang kisap mata, sa English, in the twinkling of an eye, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mabubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. So ito na po yung from mortal saints to immortal saints. Bakit po natin tinawag na saints? Kasi ito po yung mga righteous dead na nabuhay na maguli, at saka yung righteous living na naghihintay na may kagalakan sa Panginoon. Tinawag po ito ni Apostol Pablo na saints, sapagkat sa bawat sulat ni Apostol Pablo mula sa aklat ng Roma, Corinto, Episo, Galacia, Pilipos, hanggang po doon sa Hebrew, ang address po ni Apostol Pablo ay to the saints of Rome, to the saints of Ephesus. So ito po na pinaniniwalaan natin na siyang hinugasan ng dugo ni Kristo ay tinawag pong saints dito sa lupa. Kaya yung mortal saints, yun po yung mayroong prosesong gagawin ang Panginoon habang umaakyat patungo sa langit, itong mga mortal saints na galing sa mga buhay at sa mga patay na nabuhay na maguli, at papalitan po yung kanilang kalagayan na walang kamatayan at walang kasiraan. So mga kapatid ko, ito pong tinatawag na mortal saints, ito po tayo ngayon na nakahanda na po tayong umakyat sa langit, ngunit mayroon po tayong isang dadaan ng proseso na sinasabi po nitong aklat ng Korinto, Kapitulo 15, 51 hanggang 54, mga kapatid. Ang tanong ko po, tayo po ba'y tinatanggap natin na tayo ay saint, mga kapatid? Kung hindi po natin tanggap na tayo po ay saint, malaki pong insulto sa ating Panginoon, sapagkat ginawa niya po ang lahat para tayo po'y maging karapat-dapat doon sa langit. So ang maging karapat-dapat doon sa langit ay yung tinawag na saint. Siya po yung membro ng iglesia na nagpasakop sa Panginoon, namuhay sa kaligtasan, sa biyaya ng kaligtasan dahil sa dugo ni Kristo, at nagpasya sa huling kapanahunan ng kanyang buhay ay gawin at ganapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang utos, at maging kasangkapan siya doon sa pagtatapos ng gawain. Ito po yung nandun po tayo sa color white, kumbaga. Hindi sa color black, o hindi rin po doon sa gray na color. So mga minamahal ko, doon po sa langit, ayon po sa Apokalipsis 14:12, ay winelcome po ng
ng Panginoon itong mga tinatawag na saints na mula doon sa matuwid na buhay na matuwid na inabutan ng Panginoon at yung patay na kay Kristo na dumanas na muling pagkabuhay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. So ayon po dito sa 14:12 ng Apokalipsis, binabanggit po dito, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So mga kapatid ko, yung katiyakan po na to ay talagang ipinagkaloob doon sa mananampalataya na nagdesisyon na magpasakop sa Panginoon sa nalalabi niyang buhay. Sa kabila ng siya po ay nagkamalit, nagkaroon ng hindi magagandang karanasan, ngunit pinaghari po niya ang Panginoon sa kanyang buhay, pinagtagumpay po niya ang Panginoon, kaya nagkaroon po siya ng tinatawag na katapatan sa Diyos. Mga minamahal ko, para kanino po yung assurance ng Panginoon na tinatawag na transitional, an act of God's power? Para po kanino mga kapatid? Definitely po para sa ating lahat. Ngunit naging mabisa po itong assurance ng Panginoon na ito para doon sa mga matuwid. Matuwid na namatay man o aabutan ng Panginoon na matuwid sapagkat sila po yung nagbigay ng pagpapahalaga dito sa gawain ng ating Panginoon. So mga minamahal ko, ngayong umaga, ang pangako ng Diyos na ito na naghayag ng kanyang kabutihan sa pamamagitan ng kanyang prosesong ginagawa na naghayag ng kanyang kapangyarihan upang bigyan po tayo ng katiyakan ay mabisa po lamang doon sa mga righteous dead na binuhay ng Panginoon at saka doon sa righteous living na pinanghahawakan ng mabuti at doon po nagkakaroon ng tinatawag na translational, an act of God's power. Nang sa gayon, bago po sila tatanggapin doon sa luklukan ng Panginoon sa langit na tinawag mga saints, sila po ay na-translate na ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya doon po sa talatang binasa natin, sa isang kisap mata, magkaroon po ng hiwaga. Mula ang hiwaga pong ibig sabihin ng hiwaga, nagmula doon sa pagiging mortal saints na ang mga banal dito sa lupa na pinabanal ng salita ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ng dugo ng Panginoong Kristo, na siyang nagsisisi pag nagkakamali at patuloy na nagdidesisyon na magpasakop sa Diyos at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung tinawag na mortal saints. Ngunit yung dumaan na sa translational na sinasabing prosesong ito po yung patungo po doon sa immortal saints na wala na pong kasiraan at wala na pong kamatayan bago po makarating doon sa paraiso ng langit sa harapan ng Diyos. Naganap na po ang kapangyarihan ng Diyos sa pagbabagong lubos sa kanyang mga ninilalang na mga matuwid. Mga kapatid, dalawang grupo po ang maghihintay sa Panginoon. Ang isang grupo ay mababasa po natin sa Isaiah Kapitulo 25, versikulo 8. Ito po yung grupo ng mga matuwid na nangamatay na nabuhay at matuwid na naiwang banal, ngunit nagpatuloy naghintay sa Panginoon. Ano pong sasabihin nila? At sasabihin sa araw na yaon, sa pagdating ng Panginoon, narito, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. O mga kapatid, ayon po kay Sister White, nung ang Panginoon po ay nabuhay na maguli at umakyat sa langit, ang pintuan ng langit ay punong-puno ng mga anghel na nagdadala ng kanilang iba't ibang mga instrumento ng melody ng panugtog upang i-welcome ang Panginoon. Ay gayon din mga kapatid na hinanda ng Panginoon ito para doon sa mga banal na tinawag ng Diyos na mga buhay na banal
aakyat sa langit, saka yung mga namatay na nabuhay na muli na mga banal kay Kristo. Gayon din po ang mahaharapin nila doon. Libo-libong mga anghel na may mga trompeta at masaya ang pagsalubong, mga kapatid, kagaya ng pagsalubong nila sa ating Panginoong Kristo na tinawag nilang hari ng mga hari. At yung isa pong grupo na hindi po naging mabisa ang kapangyarihan ng Panginoon sa prosesong ito po sila yung mga nananatili doon sa kalagayang maitim o sa kadiliman. At yung iba po ay nananatili doon sa color gray na sinasabing kalituhan ng buhay dito sa mundo, na hindi lubusang pinaghari ang Panginoon sa buhay nila, pinagtagumpay upang sila sanay maging matapat din at maging makasama doon sa mga banal na siyang ililigtas ng Panginoon patungo sa langit. Basahin ko po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang mga bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato, sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa muka nung nakaupo sa luklukan sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw na kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo. Mga minamahal ko, sa grupong ito, mga kapatid, hindi po naging effective ang pangako ng Diyos sa kanila, sapagkat hindi po nila ito binigyan ng pagpapahalaga. Kanilang binigyan ng pagpapahalaga ang kanilang buhay dito sa mundo. Mamuhay sila sa paraan ng kanilang buhay sa kabila ng maraming panawagan, maraming paalaala sa kanila. Mayroon po tayong hinihintay na global warming. Ngunit bago po dumating ang global warming na yan, pinayagan ng Diyos na magkaroon po ng global warning para po doon sa lahat ng mga taong hindi pa nagpasya na magpasakop sa Diyos at maghanda sa pagbabalik ng Diyos. Mga minamahal ko, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan muli sa isang na namang sharing ito, na kung saan ang kanyang kapangyarihan ay naganap. Kaya tinawag po itong translational act of God, na kung saan tayo po ay kanyang muling bubuhayin mula sa ating libingan. Ang namangatay kay Kristo ay bubuhay na maguli. Ang mga buhay na inabutan ng Panginoon ay dadalhin sa lapap ng langit, ngunit dadaan po sa isang proseso mula sa may kasiraan patungo sa walang kasiraan, at bago makarating doon sa luklukan ng biyaya ng Diyos, sila po ay tinawag na santo. Kaya sa Apokalipsis 14:12 binanggit doon, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Winelcome po sila sa langit, sapagkat sa kanila po ay naging mabisa ang kapangyarihan ng Diyos, ang assurance ng Diyos na siyang pwedeng magbuhay ng mga patay, pwedeng magbago ng ating buhay habang nandito sa lupa, at pwedeng baguhin ang ating kalagayan patungo doon sa tinatawag nating sitwasyon na kung saan tayo pa'y lubos ng pinagtagumpayan ng Panginoon, at doon sa kanyang kaharian tayo po ay masusumpungan ng ating Panginoon, at tayo po ay mamumuhay na walang hanggan, kapiling po niya. Purihin ngayon muli ang ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat mulit na namang binigyan tayo ng isang napakagandang mensahe mula sa Kanya, at ang mga pangako naway ating pong panghawakan, pagyamanin, na palatandaan na siya po ay nagtatagumpay sa bawat isa. Maraming salamat po muli sa panahon na pinagkalob natin. Sama-sama tayo nag-aral, at muli na naman nating tinanggap ang pagpapala ng ating Panginoon na siyang pinagmumulan ng mana araw-araw. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, amang banal na sumasalangit kayo, maraming salamat po muli sa isang yugto ng kasaysayan na magaganap.
sa hindi na po magtatagal. Kayo po ay naghayag ng inyong kapangyarihan. Ipinangako niyo po sa amin na inyo kaming babaguhin mula sa may kasiraan tungo sa walang kasiraan, mula sa may kamatayan patungo sa walang kamatayan, at higit sa lahat, mamumuhay kami kapiling ninyo doon sa langit na bayan na inyong hinanda bilang mga banal na inyong tatanggapin at makasama kayo magpakailan-kailanman. Maraming salamat muli sa inspirasyon ng inyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito, at tulungan niyo po kami na patuloy po naming paniwalaan ang inyong mga pangako at mga salita upang patuloy po kayo maging makapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin. Ito pong aming hiling sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.